Uy, welcome back na naman sa aking channel. Today is Sunday and nandito pa rin ako sa barko. 2 linggo nang nakadrifting yung barko namin, palutang-lutang dito sa Arabian Sea. Wala pa rin kasi kaming schedule kung kailan kami dedicate for discharging ng kargada. And since Sunday ngayon, walang trabaho, kaya yung ibang mga kasamahan ko na ngawil, palipas oras at para may pang-ihaw-ihaw na rin. At ako naman, movie time, kaya naisip ko na i-share sa inyo yung aking mini home theater dito sa barko na palagi kong dala-dala tuwing sampa. Ito ang aking mini smart projector. Ayan, maliit lang, kasing lapad lang ng cellphone at ang kapal ay 1.8 cm lang. Pero kapag ginamit ko na, para na rin akong nanonood sa malaking TV. Android din ito at napakadaling i-operate, parang cellphone lang din. Hanapin mo lang ang gusto mong movie sa file, then press play. Ayan. Hindi ko lang lagyan ng sounds baka ma-copyright pa tayo. Mahirap na. Sample lang naman ito para makita nyo lang yung quality at linaw ng picture. Mas madilim, mas maganda, kaya pinatay ko yung ilaw. So, ayan. At ang partner naman ito ay itong mini Bluetooth bone conduction speaker. Iba ito sa mga traditional na speaker na gumagamit ng hangin para matransmit yung sound wave. Ito naman ay through surface vibration. Kaya kailangan mo itong idikit or ipatong sa isang surface para matransmit niya yung sounds. And although maliit ito, pero kapag ipinatong mo na ito sa isang surface, parang malaking speaker na rin yung tunog. Bali, nagiging speaker box yung pinapatungan or dinidikitan ito. For example, dito sa carton box na paborito kong paglagyan, play lang natin. Even when there's no hope, we can still go. I never ran, sitting on me, I still go. Go, 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 go. Kaya yan ang i-share ko sa inyo ngayon, yung mga features ng dalawang ito, at baka naman magustuhan nyo rin. By the way, salamat pala sa pag-subscribe at sa pag-like na rin. At abangan nyo rin, mamimigay na naman ako ng mumunting pasalubong, pasasalamat sa mga suporta nyo. Pag-uwi ko yan, galing dito sa barko. Hindi naman lahat kayo mabibigyan ko, kaya paswertihan pa rin tayo. Kaya abang-abang lang sa mga sunod ko na videos. Malay mo, isa ka sa swertihin na makatanggap ng pasalubong ko. Okay, simulan natin dito sa aking mini projector. Matagal-tagal na rin sa akin ito. Dito sa barko, at least 1 to 2 hours per day ko ito nagagamit. At mas mahaba-haba kapag weekends. Pero bihira ko lang nagagamit ito kapag nasa bakasyon. 2019 ko pa ito nabili. Pero ngayon may nakita ko sa Lazada na bagong model. Mas updated na yung Android version. Ito kasi version 7.0. Yung nakita ko sa Lazada ay version 9.0 na. At 4K na yung video. Ito kasi ay 1080p pa lang. Ilalagay ko ang Lazada link sa video description baka gusto nyo i-check yung bagong model. Okay, so dito nakasulat DLP Texas Instruments. Pero sa totoo lang, I'm not sure kung ito ba talaga ang brand nito. Or baka ang technology lang na ginagamit nito ay from Texas Instruments. Ang DLP kasi ay type ng projector na na-develop ng Texas Instruments. DLP means Digital Light Processing. Meron din kasing LCD projector or Liquid Crystal Display. Dito naman sa label kasi, mobile projector lang din ang nakasulat. At nakasulat din dito, 1080p Ultra HD. Pero parang may mali kasi ang alam ko kapag 1080p Full HD lang. Ang 4K ang Ultra HD. Pero 1080p lang talaga ito kasi kapag 4K video na ang i-play ko, ayaw nang mag-play or kung mag-play man, hindi rin smooth ang playback. Pero kahit 1080p lang ito, okay na sa akin. At kung malinaw na ito, mas malinaw pa siguro yung bagong model na 4K na. Ang nagustuhan ko nito ay dahil sa size. Napaka-portable at satisfied na rin naman ako sa picture quality. At dahil Android, mas madaling i-operate at pwede ka rin mag-install ng mga apps
Pero pagbili ko nito, naka-install na dito yung YouTube, Netflix, Google Play, Facebook at iba pa. At pwede rin ito sa screen mirroring. Pwede sa iPhone at sa Android phone. Nasubukan ko lang ito sa aking Samsung S23 pero sa iPhone hindi pa. Pero yung mga apps nito ay halos hindi ko rin nagagamit. Kasi nga ang purpose ko lang naman ito ay pang movie lang. Gamit yung hard disk drive ko or kaya USB stick. Pero meron din itong internal storage. 8GB nga lang, maliit lang. Pero meron ding 32GB model. At yung RAM ay 1GB. At kung gusto nyo gawing extension display sa laptop, pwede rin kasi may HDMI na ito. May kasama itong remote control pero pwede rin dito kasi touchpad na rin ito. At napaka-responsive din yung touchpad. Yung frame nito ay aluminum kaya matibay. Dito sa ilalim may kabitan na ng tripod. May kasama kasi itong mini tripod pagbili ko. Kaso lang hindi ko na nadala kaya improvise lang muna. At ito naman ay cover para sa lens. Then dito sa right side naman ay may dalawang USB port. Pwede kang mag-insert dito ng USB stick or even hard disk drive. Kahit sabay yung dalawa walang problema. Then ito para sa power supply. Although may battery ito, pero ang battery ay naglalast lang ng 1 hour from full charge. Pero pwedeng gamitin na naka-plug always ang power supply kaya walang problema. Then audio jack at HDMI port. Dito sa puwitan ay butas lang for cooling. May maliit na cooling fan kasi ito sa loob. Then dito sa left side ay may SD card reader. Then yung power button, lock button para hindi mag-power on. Then ito naman ay ang pang focus adjustment in case blurred yung picture. Bali, rotate mo lang ito hanggang mag-clear na ang picture. Sa features naman ito, meron itong keystone correction na automatic ina-adjust nito ang display para square pa rin in case may angle yung pagkalagay mo. Pero pwede rin manual correction kung gusto mo. Ako nilalagay ko lang sa auto palagi. May Wi-Fi at Bluetooth na rin. Although hindi ko ginagamit ang Wi-Fi, usually USB drive or kaya hard disk drive lang most of the time ang ginagamit ko. Yung mga video format na nababasa nito ay ito. Sinubukan ko ito sa 4K size na video, hindi maganda ang playback, medyo tumitigil-tigil. Pero sa 720p at 1080p na video size, wala akong masabi. Okay na okay. Kaya para sa akin, sulit yung pagkabili ko nito para sa purpose ko dito sa barko. May built-in speaker na rin ito pero medyo hindi ako nagagandahan sa sounds kasi medyo mahina. Kaya bumili ako nitong bone conduction speaker. At yun nga, unlike sa traditional speaker na yung sound waves ay natatransmit sa hangin, ito naman ay kailangan ng solid surface para matransmit ang sound vibration. Ito sa Lazada ko rin ito nabili at ang brand nito ay Dura Movie Hummingbird Speaker. Kapag nagustuhan nyo, nasa video description pa rin ang Lazada link. Ang nagustuhan ko kasi nito ay maliit lang at magaan lang sa bagahe. At enough na rin naman sa akin yung sounds for movies, even for music. At matagal din nalulubat ang battery. Even ngayon na 2 years na mahigit sa akin ito, umaabot pa rin ng 9 hours bago mag-shutdown from full charge. At madali lang naman i-charge, about 45 minutes full charge na. Type-C na rin kasi yung charging port. Yung pinaka-body ay aluminum din. Dito sa gilid, gawa ng plastic, pati yung dalawang button para sa power at pairing. At napakadali lang naman ito i-pair sa kahit anong Bluetooth device. So paano ba ito gumagana? So itong pinaka-speaker nito ay ito yung nagbabibrate. At kapag naidikit ito sa kahit anong bagay, yung sounds ay natatransmit sa bagay na yon kaya na-amplify nito ang tunog. Kaya dapat nakadikit ito sa isang surface. Sa box naman may kasama na itong pangdikit at yung isa ay may suction cup. Yung quality ng sounds naman ay nagdidepende kung saan mo ito idinidikit o ipinapatong na surface. Pero kapag sobrang tigas naman yung surface, tulad dito, hindi rin masyadong lumalakas yung sounds. Kaya paborito kong lagyan ay carton box. Kasi mas nagugustuhan ko yung sounds kapag sa carton box nakapatong. Para sa akin, tama lang yung timpla, mas maganda yung labas ng bass ng speaker. Pero take note, ang lakas nito ay hindi naman sobrang lakas. Nasa tama lang naman. Siguro masasabi ko na almost same level lang dito sa JBL Clip 4. Mas lamang lang sa bass itong JBL. Pero mas gusto ko pa rin ito dahil sa size nito. Pero kung hindi naman issue ang size o kaya hanap nyo ay waterproof,
okay rin ito. Hindi sa akin ito, sa kasama ko. Hiniram ko lang. Pero ilalagay ko rin yung Lazada link nito sa video description. Baka gusto nyong i-check ito. Ito malakas compared sa kanyang laki. Mas gusto ko ito kasi ang liit ng space na na-occupy nito sa luggage ko. At okay na rin sa akin ang sounds nito, pang music at pang movie. Tsaka dito sa barko, hindi naman pwedeng magpatugtog ng sobrang lakas dahil baka magalit yung mga katabing kwarto na gustong magpahinga. Nabili ko pala ito sa Lazada noon for 1,120 kasama na ang shipping. Isang piraso lang ito, pero ngayon may mabibili ka na 2 pares. Simula nung mabili ko itong dalawa na ito ay palagi ko na talaga itong dala-dala bawat sampa. Mas matagal lang sa akin itong projector kasi 5 years na sa akin ito. So may mga Lazada link sa video description. Yung link ay reference lang naman. Baka gusto nyong tingnan yung complete specification ng product. Kaya click lang ang link in case gusto nyong i-check yung iba pang details. At kung gusto nyo ring bumili, suggest ko, check nyo rin sa ibang Lazada store. Baka mas makahanap kayo ng mas lesser price. Pero reminders lang na always check yung buyer's review ng tindahan bago mag-add to cart. At tsaka may 12/12 sales lang ngayon. Baka mas maka-discount pa kayo. At baka naman magustuhan nyo rin itong isa kong maliit na power station na kahit plancha, kaya. So check nyo rin itong isa kong video. Thanks for watching and God bless.